Disclaimer: the views and opinions expressed in this video are solely those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Diary of an OFW or Audio Media. We are not responsible for any actions taken based on the content discussed. Sigaw sa mundo, ito ang kwento nyo. Isa na namang magandang kwentuhan na meron tayo ngayon dahil kasama natin si Glenn J. Ayan, maraming salamat. Alam mo, lagi kong pinapanood yung mga videos mo. Sabi ko, isang araw, gusto ko ring makapag-share ng kwento ko kung paano ako nakarating dito. Ako kasi talaga sobrang grateful ko. At saka, yun yung lagi kong pinagpapasalamat na nandito nga ako. So, sa mga, gusto kong maging inspirasyon din sa mga ibang mga Pilipino na kung gusto niyo pong mag-apply, pumunta dito sa Czech Republic, mag-apply po kayo dahil isang napakagandang bansa po yung kinaroroonan ko ngayon. So yun. Next to, alam mo, kinakabahan ako pero sobrang ito talaga yung gusto ko na ma-interview mo. Wait lang. Makapag-share. Ang dami na nitong bala mo. Kailangan ko itong paghandaan na introduction pa lang tayo. So yeah. Anyway, so for sure marami na kayong aabangan. Marami siyang gustong ikwento. Marami siyang gustong i-share. So abangan niyo yan dito lang sa Diary of an OFW kung saan Ito ang kwento nyo. Welcome, Glenn. Maraming salamat. Pinaunlakan mo Maraming salamat din. Ito yung gusto ko. Wow. Naks. Kamusta ka na? Kamusta ako? Nakakaramdam po ako ng kaba ngayon. Mukha lang wala. Pero kinakabahan po talaga ako. Sabi mo nga, kwentuhan lang tayo. Chill lang. Yes, kwentuhan chill lang. So Glenn, kanina pa lang sa introduction, dahil mong gusto ng ikwento, no? So bigyan mo muna kami ng konting idea, no? Paano ka nakarating dito sa Czech Republic? Okay. Dati talaga, pangarap ko talaga mag-abroad. Gustong-gusto ko talaga mag-abroad kasi feeling ko, hindi talaga ako para sa Pilipinas, Charis. Naks. Hindi. Feeling ko talaga, ang dami kong pwedeng i-share. O ang dami kong pwedeng gawin pag nasa abroad ako. Bukod sa money-wise, salary-wise, mas parang feeling ko may purpose yung pag-a-abroad ko, Charis. Okay. So, meron akong kaibigan, pangalan niya si Janice. So, siya talaga yung unang nag-apply. Tapos, di ba dati kay Alsa, uso yung mga recommendation dati. So, kami magkakaibigan, sinabi niya sa amin na mag-apply kayo dito, ganyan-ganyan. Tapos, nag-exam kami, pumasa naman, nag-interview kami, pumasa naman. Tapos, inabutan kami ng pandemic. So, yung process ng application namin kay Alsa, inabot ng 2 years. 2 years? Yeah, sa 2 pag-apply years. sa Pinas? Sa Oo, Alsa ka sa rin? Alsa. Okay. Pero hindi ako kasi habang nag-a-apply ako, hindi naman ako nag-resign. So, nag-stay talaga ako sa company ko. Tapos, hinintay ko lang talaga siya na sumang-ayon sa akin yung panahon. Naks. Yun. Thank you, Lord. At sumang-ayon niya sa akin yung panahon. At magpo 4 years na ako dito sa company ko. Magpo 4 years ka na. Grabe, ang bilis lang ng panahon, no? Totoo. Parang kailan lang yan, no? Enjoyin mo lang yung araw-araw. Pero ang gandang tactics yung ginawa mo. Kasi sa Pinas pa lang, hindi ka nag-resign agad habang Yes. nag-a-apply ka. Which is, kailangan nilang matutunan yun. Tama. Kasi marami sa mga nag-a-apply, pag nag-apply sila at sinabing hintay na lang yung tawag, parang nagre-render na sila, gusto na nilang parang mag-enjoy sa Pilipinas. Ay, payo ko po sa inyo, wag po, kasi napakadami pong sorpresa ng buhay. Hindi nyo po alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Kaya yun, nangyayari sa akin, inabutan kami ng pandemic, Yeah. naging 2 years in the making yung application ko. Oo. So, ang maganda lang sa akin, hindi ako nag-resign, tuloy-tuloy pa rin yung sahod ko sa company ko. Ayun, nakaka-survive pa rin. Kumbaga, hindi ka mawawala ng income. Yeah. Ganda nung ginamit mo na term na sorpresa ng buhay. Yeah, totoo yun. Napakalalim. Tapos, so, na-recommend ka ng isang kaibigan from, dito sa Czech Republic, na-recommend niya, same company kayo. Yes. Actually, ang kwento niyan, hindi ko alam na kababayan ko pala siya. Kasi ako, sa mga hindi ho nakakaalam, ako po ay taga Pangasinan. Oh. So, taga Pangasinan ako, nakipagsapalaran sa Manila, hindi sumang-ayon yung kapalaran ko sa Manila, nakarating ako ng Laguna. So, ang una kong in-applyan sa Laguna, checker sa SM. Siya naman, kahera ko. So, doon nagsimula yung namin hanggang Doon ka nagkakilala. Oo, doon kami nagkakilala Okay. hanggang sa naging
panatag yung loob namin, naging magkaibigan kami. So hanggang ngayon, ayun, magkasama pa rin kami. At sa mga hindi nakakaalam, pupunta siya dito mamaya. Sabi ko, gusto ko din siya interviewin eh. So yun. Anyway, so, anong agency mo sa Pinas pala? Nung nag-apply? Nung araw kasi, Tagal na nun. kasi way back, pa 2023. Nung araw, ABBA pa kami. Kasi 'di ba, para nagsimula sa EDI, nag-ABBA, tapos ngayon bumalik sa EDI na ulit. EDI. Ayun, ABBA yung agency ko sa Pilipinas. So yung, kaya lang naman natagalan yung 2 years, kaya ka inabot ng 2 years dahil sa pandemic, no? Yes. Pero the usual, around 6 months to less than a year, di ba? Yes. Kasi yung application talaga, parang hindi, sinabi din naman sa amin na pag nag-apply ka, it takes only 6 months lang. Kasi pag na-approve nga yung papers mo dito, parang kailangan makaalis ka within 3 months. So, yun. So yung iba nag-expect siguro na makakaalis ka agad while tapos hindi naman nangyari na ganun, kaya ganun yung nangyari sa iba na naghintay sila ng sobrang tagal. Tapos first time mo to? First time abroad? Oo, first time abroad ko to. Kamusta yung expectation mo nung parang nag-a-apply ka? Europe yung ina-applyan ko? Anong ina-expect mo? And then yung reality pagdating dito? Alam mo, sa totoo lang, hindi ako nag-expect. Parang, ang sarap kasi talaga pakinggan na parang mapupunta ka sa Europe. Pero ako kasi talaga parang, sa dami ng disappointments ko sa buhay, parang, kasi may ganun eh. Alam mo yun na parang ikalma mo yung sarili mo, huwag kang maglabas ng too much expectation, yung sobrang emosyon. Kasi in a long run, pag may nangyari hindi sumang-ayon sa'yo, parang sobra kang masasaktan. So ang ginawa ko, wala talaga akong expectation. Gusto ko lang i-enjoy. Alam ko na darating ako sa Europe. Makakasama ko ng mga Pilipino. So chill lang talaga ako. Yun lang yung ginawa ko. Then, the rest is history na. So hindi ka hindi ka talaga nag-expect ng malaki yung sahod, maganda yung lugar, wala kang expectation na ganun. Alam mo, sa totoo lang, yung Czech Republic, yung Prague, hindi ko naman alam to. Kabilang ka sa kanila. Oo. Saan yung Czech Republic? Hindi ko talaga alam to. Parang sinasabi lang, ay, meron pala. Ito ang kwento ha. Parang sabing ganun, Czech Republic. Sinesearch ko siya, parang doon na yung fake taxi, parang gano'n. Yun talaga, like... Yeah. So kung sa mga, wag nyo na alamin yung fake taxi, wag na. Talaga, parang Czech Republic, pag nagbabrowse ako kasi, syempre, curious talaga ako nung araw. So parang, okay, dyan pala originated yun. Sana, alam mo ba, iniisip ko, sana makakita ko ng parang on-scene talaga na ginagawa yun. Though, alam naman natin na scripted lahat yun. So yeah. So, nung nakarating ka dito, kamusta yung feeling na nandito ka na, magtatrabaho ka, kumita ka? Alam mo, sobrang saya ko kasi dati, yung sahod ko, kasi 'di ba, parang alam naman ng lahat ng nakakaalam na nagtrabaho ako kay SM kasi sobrang proud naman ako na doon nga ako nanggaling. So yung sinasahod ko doon, sakto lang. I mean, minsan pag nanghihingi o pag kailangan ng pamilya ko, wala akong masyadong maibigay. Minsan nahihindian ko sila. Pero ngayon, sa kinikita ko, sobrang feeling ko na, ganito pala yung feeling na naibibigay mo na yung gusto nila kahit hindi sila humingi, nakakapagbigay ka na. Ang sarap sa pakiramdam. Yeah. Naiiyak ako. Parang gusto ko lang tut. So yun. So, siguro yun yung naging motivation mo, no? Yeah, kasi parang ako, kasi syempre, di ba, part ako ng LGBT. Kasi ngayon, parang dati kasi in denial ako. Oo. So ngayon, parang tanggap ko na. So iniisip ko na parang lahat naman ng ginagawa kong to is para sa kanila. Tapos, sobrang nakakatuwa kasi, nung umuwi ako sa Pilipinas, parang nag-open sa akin yung kapatid ko na, ang galing-galing mo, kuya, kunikwento ka nga nila, papa, na na gawin ka daw naming inspirasyon kasi sa kabila ng hirap na pinagdaanan mo dito, eto ka, parang pinapaaral mo kami. Ayun, yung isa, gagraduate niya siya. Wow. So, totoo, nakaka-touch talaga na, ay, sabi ko may nagawa na akong parang maganda, parang,
Kasi 'di ba, parang sa Pilipinas kahit magtrabaho ka na magtrabaho, parang ang hirap, you know. Tapos iba yung allowance ng dalawa kong kapatid, tuition nila, tas iba pa yung allowance ng magulang ko. Kaya sobrang blessed talaga ako na naki-ALSA ako at nakakapagbigay ako sa kanila. Kumbaga, hindi mo naman hindi ka naman nag-expect na ganun yung mangyayari or gagawin ka inspirasyon ng kapatid mo, Yes, no? totoo It yun. just show up na naging inspirasyon ka Totoo. kasi yung intention mo is maganda Tama. para sa pamilya. Tama. Which is common na namin naririnig sa mga ka-OFW natin Yes. na gusto talaga para sa pamilya. So, within the 4 years ka na nandito, di ba? Mhm. Ano yung mga nagustuhan mo dito sa Czech Republic bukod sa, of course, sa trabaho, no? Alam mo dito, sobrang, alam mo yung feeling na sobrang safe ka. Kahit na maglakad ka madaling araw, may lasing yan sa tabi, never mo sila nakitang nagsuntukan, never kang feeling na gusto mong umawat, makirambol, tumulong. Kasi dito walang ganun. Yung ramdam mo lang na kahit, di ba, gimikero nga ako. Anytime, alam mo, madaling araw, alas 2, alas 10, alas 4, naglalakad ako, groggy ako. Alam ko, safe ako, ligtas ako. Kaya yun talaga yung pinaka gusto ko sa bansang to. At saka, syempre, hindi siya ganun kadami yung tao. Tsaka, lahat ng tao dito, busy. May kanya-kanyang buhay, kaya wala na silang pakialam para pakialaman yung buhay mo. In short, konti po ang mga marites dito sa Czech Republic. Oo, kahit nga nagkakasunog na, wala eh. Totoo, Wala di ba? nanonood. Sunog eh. Totoo yun. Kamusta naman yung trabaho sa ALSA? Kasi nabanggit mo kanina na na grateful ka sa ALSA. Nakakapagod syempre kasi 12 hours yung duty mo. Tapos parang alam din naman mga taong nasa paligid ko na very competitive. Competitive ang tawag doon. O feeling ko parang competitive ako. OA, competitive, parang gano'n. Meron akong gano'n na parang trabahong-trabaho. Gano'n ako. Parang focus ka sa Oo, trabaho. focus talaga ako sa trabaho ko. Nakakapagod siya, pero pag napapagod ka kasi, ibig sabihin, ginagawa mo yung best mo, ginagawa mo yung part mo. At sobrang, at maganda siyang, pag nakukuha mo na yung fruit of labor mo, yung sahod mo, parang ang sarap niya ibigay kasi alam mo na pinagpaguran, pinagpawisan mo yung binibigay mo sa kanila. I think, yun yung lagi namin sinasabi, no? Kahit na anong trabaho naman kasi nakakapagod. Yes, totoo. I mean, dati ang dami kong naging trabaho din talaga. I mean, nagtrabaho ako doon, tapos nagtatrabaho ako sa labas. Sobrang parang pinagko-compare ko na bakit nga ba tayo dito, ang dami-daming trabaho. Dapat maging talaga tayo, gawin yung best natin, part natin. Parang sa trabaho kasi namin, parang walang easy. Alam mo, di ba nagtrabaho ka naman sa ALSA, parang parang walang time na mag-i-easy job ka kasi puntusan, kailangan mo ng performance, di ba? Hihingan ka talaga ng activity. Totoo. Kailangan gumagalaw ka talaga, tapos pag hindi ka naman nakakapuntos, kine-question ka, kino-coach ka, minomotivate ka para ganun yung kaya walang araw na parang feeling ko, hindi ako pagod. Pero worth it. Yun. Worth it kapag ka nakita mo na yung bunga through sa pamilya mo. Yes, totoo. Yung tulong na Totoo nagagawa mo yun. sa kanila. Wala naman talagang... Actually, ngayon lagi sinasabi ko, pag may mga nag-a-apply, sabi ko dito sa Czech Republic, mostly manual labor talaga. Totoo. Yung iba kasi, galing sila sa opisina sa Pilipinas, Totoo. tas gusto nila, ang ina-expect nilang trabaho dito, hayahay lang din, na nasa Totoo. opisina lang, which is mahirap, hindi ganon kadali. Ang daming ganyan, ang daming by profession, by galing sila sa office, sa Pilipinas, tapos feeling nila dito. Usually, nangyayari yan sa mga bago. Like, alam mo yung parang meron silang binubulseye. Hindi masama yun. Girl, i-push mo yan. Okay, tama yan. Pero pag nandito ka na sa abroad, o lalo-lalo na sa atin, pag nandito ka na sa Czech Republic, wala para kang pinanganak ng sex bomb, nalalaban ka ng lalaban. Alam mo yung feeling na gano'n na Wala kang pinanganak ka ng sex bomb. Wala kang wala kang sasayanging oras kasi dito bawat pagod mo pera ang kapalit niyan. Yeah. Kung gusto mo na maraming pera, pagtrabahuan mo, mag-OT ka na mag-OT. Ganon. Well, hindi naman sa yung ALSA, I find it na parang
unti-unti nagiging fair na sila sa mga sa employee. Yeah. And they're doing their best para makapagbigay ng best benefits sa mga empleyado nila. Totoo. In fact, may mga nakausap kami na nagtatrabaho din sa mga warehouse, sa mga companies, manufacturing companies. And I find it na parang mas maraming benefits ang binibigay ng ALSA. Sabi nga nila, parang si Alsa daw yung daaw, kasi hindi ko naman alam, hindi naman ako nagtatanong, na isa daw si Alsa sa nagbibigay ng magandang pasahod at saka benefits. Sabi nila. Sa una lang talaga, syempre magsisimula ka sa mababa. Tama. Mababa yung Totoo. offer mo. And then after a while, kapag tumagal ka gaya niya, 4 years sa senior na to Totoo. Nag-iiba yung rate, di ba? Totoo. So, hindi lang isang beses sa isang taon yung nagiging increase. Usually, dalawang beses. dalawa. No? So, para lang sa may na-interview na kami about sa benefits and sa ALSA. So, I think hindi na natin i-cover yung kasi. Yeah. Pero kung gusto mo namang i-share No. kung gaano sinasahod. Hindi, wag natin i-disclose yun. Pero sa mga gustong mag-apply dyan, lalo na kung binobolstay nyo po yung company namin, gusto nyo mag-apply, sa simula lang po talaga, parang lahat naman tayo dadaan sa ganun. Pero pag naging senior ka na, tapos maganda yung performance mo, sabi ko nga, pag ginagalingan mo sa trabaho, pag worth it yung pagpagod na pagod ka, ibig sabihin, inaayos mo yung trabaho mo, lahat ng pagod na yun, worth it po yung kapalit ng lahat ng yun. May papupuntahan. May pupuntahan. Tama. So, sa 4 years, may plano ka bang mag-apply ng PR dito? So, nabanggit mo kasi na maganda sa Czech Republic. Oo. Talaga. Totoo. Alam, ito napaka-ironic ito. Gusto ko talagang matuto, pero parang ang hirap kasi, alam mo yun, mga kasama ko, Ukrainian, Yeah. Filipino. So parang, hindi ka makaka-absorb ng mga Wala kang chance. check words, ganyan-ganyan. Kasi, alam mo ba na mas feeling ko, pag tinanong mo ako kung ano yung alam ko na mas may alam ako sa Ukrainian. Oo, kasi yun yung lagi kong nakakasama. Actually, yung mga friends ko, mga Ukrainian sila, pag lumalabas kami, nagsasalita sila ng Ukrainian, tapos sinatranslate na lang, tapos ginagano na lang sa akin. Oo, kaya feeling ko, mas na-absorb, kasi wala naman akong parang feeling ko, parang wala naman, sa pagkakatanda ko, wala akong Czech friends. Oo, mga Ukrainian talaga. Kasi di ba kami yung magkakasama? So, araw-araw nag-uusap. Kahit nga hindi kami nagkakaintindihan masyado. Pero may mga words na pag binabanggit nila, maiintindihan mo na lang. So, yun. Makes sense kasi dun sa company nyo, for sure naman, karamihan talaga yung Ukrainian ng katrabaho. Yeah. Ganyan din kami yung experience namin. Although nag-aral kami ng A1 level sa ALSA, hindi rin namin na-apply kasi wala rin kaming kausap usually na mga lokal. Totoo mga yun. youth talaga tsaka mga Filipino ang kausap namin. So, I think magbarkada ka sa mga lokal. Talaga ba? Sige, Para mahasa ka sa pagsasalita. hahanap tayo. Para mahasa ka. Pero, balita ko, kasama mo rin ngayon yung partner mo. Totoo yun. At nagsasama kami ng maligaya. Naks! ng masaya. Sino nauna sa inyong dalawa? Ako. Okay. Tapos, siya, parang, di ba, parang nagkaroon ng chance na, okay, pwede kayong mag-comment sa amin, ganyan-ganyan. So, ginab ko yung chance na yun. Tapos, nag-take siya ng exam. Tapos, may kwento pa yun. Kasi, munti ka na siyang from Iloilo. Kasi, siya doon, parang, doon siya naka-area. Pero, taga-Kabuyaw talaga siya. So, siya yung pang-last na tinawag. Ang sabi pa nga, hindi ibang name yung binanggit. Pero, nasa na daw siya, nasa pair na daw siya. Tinawagan siya na nagkamali pala sila. Tapos siya pala talaga yung pang-last na kasama. Yun yung kwento nun, kaya siya nakasunod dito. Yung nakapasa. Sa mga Nakapasa, oo. Okay. So yun, sabi ko, ang galing naman, para talaga sa kanya yun. Destined kayo. So dito pala, walang mga bawal-bawal sa ganyan. Malaya yung mga magpa-partner na sa LGBTQ, malayang mag-recommend, malayang unless lang yung sa family reunification, syempre ibang usapan na yun. Pero kung yung partner magkatrabaho, nasa isang bahay, walang problema dun dito. Malaya dito. Hinihintay ko nga na i-judge kami. Well, wala naman ka-judge dito. Sabi ko, bakit ganun? Parang wala man lang sumita sa amin. Kasi ako, clingy ako, di ba? Okay. Promise, clingy talaga ako. So,
nakakita na pag naglalakad kami, medyo touchy ako, ganyan-ganyan. Sabi ko, wala man lang ama sa atin, no? Girl, subukan mo kami para charot, charot. So kayo ba, may bala kayo magpakasal? Alam mo, napakaganda ng tanong na yan. Kasi hanggang ngayon, nahihirapan akong sagutin yan. Gusto ko, pero yung kasal, parang, teka nga, gusto ko bang magpakasal? May ganun ako. Paano ba ipaliwanag to? Parang gusto mo ng ganun na maka-experience, makasal, pero at the same time, parang gusto ko ba talaga magpakasal sa loob-loob ko? Which is maganda. Kasi, kumbaga, hindi kayong impulsive magdesisyon. Pinag-iisipan mo talaga. Totoo. Which is pinaka-importante. Hindi naman kasi hindi naman common na nasa LGBT community tayo, pag gusto magpakasal, magpapakasal na lang. Tama. Hindi, kailangan pinag-iisipan mo rin yan. Kasi sabi nga nila, di ba, yung pangalawang biggest decision na kailangan pag-isipan ay kung taong makakasama mo for the rest of your life. Yes, totoo yun. So, it makes sense kung pinag-iisipan mo, okay yan. Mas maganda nga yan eh. Yeah. May may parang nilook forward ko naman siya yung magpapakasal. Pero siguro ang tamang sagot doon, plano kong magpakasal pero hindi pa ngayon. Kasi hindi pa ako ganun ka-holy, kabuo yung loob, kasi kadesidido na maggawin yung bagay na yun. Kasi parang, magpapakasal, parang, nagigets mo, nakukuha mo yung pinanggagalingan na parang habang buhay ka nang nakatali, parang, parang sa hirap at ginhawa. So yun, parang, isa nga yung pinag-iisipan pa namin. Pero, kaming dalawa, okay sa amin yun. Ganun setup. Ganun yun siya, mas malalim siya mag-isip compare sa akin. Mas mature sa sa'yo. Totoo yun. Kasi ako, parang ang hirap kasi mag-isip ng mag-isip. Ganun, mag-overthink, parang hayaan mo na nga lang yung mga bagay-bagay na darating. Maghanda ka lang. Tsaka I think gaya niyan, sa panahon ngayon, parang family atang pinapriority ninyo ngayon. Oo. Family. So, kumbaga wala pa siya, although pupunta kayo dyan, pero hindi pa sa ngayon. Hindi pa sa ngayon, tama. Kasi syempre siya, meron din siya mga sariling pinagdadaanan, ganun din naman ako. So, hayaan na nga muna natin na magkasama lang tayo at mag-enjoy sa kung anong meron sa atin. 'Di ba? Huwag tayo masyadong dahil nagpakasal sila, magpapakasal ka din. Kailangan may sarili kayong desisyon Tama. na pinag-iisipan talaga. Tama. Napansin ko sa'yo, pagka pinag-uusapan ng pamilya, parang nagiging emotional ka. Nagiging emotional, di ba? Parang gusto kong paiyakin kita ngayon. Ay, hindi naman. Kasi parang, di ba, syempre, nung araw, feeling ko, ang tatag ko, ang tibay ko, ganyan-ganyan. Ngayong na tumatanda na ako, Gotcha. parang, okay, parang... Kasi gito yan, may kwento ako sa'yo. Sige. Nung araw, na broken ako. Tapos, alam mo yung, tumawag lang yung nanay ko, at sabi niya, kumusta ka na? Girl, yung luha ko, hindi napigilan talaga. Tapos bigla na siyang tumulo, na feeling mo kahit gaano kakatatag, gaano kaka-feeling mo parang ini-embody mo na sobrang tatag ang tibay mo, kaya ko to. Pag yung nanay mo, tinanong ka na ng kamusta ka, Iba yung dating. Iba yung dating. Parang sinasabi niya na bumalik ka na sa akin, nandito lang naman ako. Doon ko lagi naalala yung nanay ko na parang, hindi pala ako ganun katatag. Kasi ang kailangan ko pala yung nanay. Gusto ko pala ng haplos, ng yakap, kalinga. Pero sa totoong buhay, hindi kami ganito. Hindi kayo expressive. Oo, hindi kami expressive. Kaya doon ko nga naramdaman na parang doon ako na sobrang touch na nanay ko lang pala yung kailangan ko. Tapos nung di ba, naiyak ko na yon. Parang nalaman niya na broken ako, naiyak ako, ganyan-ganyan. Mas gumaan yung pakiramdam ko. Mas naging okay ako, mas naging parang napabilis yung pag-cope up ko dun sa ko. Yun niya. Yung mga nanay, meron niyang silang invisible radar. Yeah, totoo yun. Alam nila, parang nakakaramdam sila kung ano nangyayari sa anak nila. Especially kung attached sila sa anak nila. Tapos may nalaman pa ako kasi si Sen pumunta dun sa bahay namin. Sinabi niya dun sabi ng nanay ko kay Sen, sabi niya,
hindi ko nasasabi sa kanya na mahal ko siya kasi 'pag nandito siya parang lagi kaming nag-aaway. Pero ano daw, sabi niya na, "Mahal na mahal ko yung anak ko na yun at proud na proud ako sa kanya," sabi. So, pinanghahawakan ko yun. Sobrang touch ako sa part na yun na kahit sa ibang tao ko narinig yun, na sinabi yun ng nanay ko, lahat ng parang lahat ng emosyon parang, "Ay, mahal ako ng nanay ko." Yeah. Kasi kami ng nanay ko, ang dami naming struggles kasi ako yung una niyang anak sa kasi may tatay ako, separated na sila. So ako lang yung nag-iisang anak niya. Tapos dati, naiiyak na ako. Ito yung gusto ko, yung dramatic. Okay. Dati, feeling ko, mag-isa lang ako. Kasi, yung nanay ko, nakatingin siya dun sa mga kapatid ko na maliliit. Tapos, yung gusto kong father figure, hindi ko nakita yun. Hindi ko nakita yun sa stepfather ko kasi, naglalaro silang tatlo, may dalawa kasi akong kapatid. Tapos ako, parang nalileft behind ako. Na parang ako lang. Tapos wala naman nagsasabi sa akin na mahal kita. Walang nag-e-express sa akin yun. Kaya nakikita ko yun sa mga kaibigan ko. Pero, gustong-gusto kong, hindi ko kasi masabi din sa nanay ko na mahal ko siya eh. Wala kaming ganun. Pero, mahal ko yung nanay ko, mahal ko yung parents ko. Sila ang dahilan, sila yung pinaghuhugutan ko ng lakas kung bakit ako lumalaban sa pang-araw-araw. Yeah. So, yeah. Somehow, nakaka-relate ako sa'yo kasi halos same tayo ng situation. Ang pinagkaiba lang sa akin, ang nag-raise sa akin is may grandparents ko. So, kahit papano, meron akong father and mother figure na nakalakihan. But, dumating din ako sa stage na ganyan na parang na-left out ako. Parang hindi ako involved sa pamilya. Kasi, nung binalik ako ng grandparents ko sa nanay ko, doon na nagsimula na nakasama ko sila. Including my stepfather, my siblings. And doon ko na naramdaman na parang mag-isa ako, parang solo ako. May ganun, no? Ano siya eh, parang, alam mo, yung ganun pala, hindi kaagad natin siya nanonotice pag bata pa tayo. Na-realize na lang natin, pag tayo na mismo, kaya na nating intindihin yung mga bagay na yun. Maturity. Ang maganda kasi, pag matured ka na, yung pain na yun, kasi pain, kirot, kung ano man term doon, ikaw mismo makakapagpagaling nun sa sarili mo. So yung na-realize ko na, okay, kaya pala ganun. Kaya pala parang late ko na internalize, nalaman, na naramdaman to. Kasi ngayon ako mas magiging handa para tanggapin yung bagay na yon, para ma-heal ako. Ako naman, naniniwala din ako sa maturity, no? Kasi, pag kasi naintindihan mo na yung mga bagay-bagay, mas malawak yung pangunawa mo. No? Yes. And then, ang pinakatinandaan ko, siguro ito rin yung naging way kung bakit wala akong hurt sa nanay ko, no? Na, based sa mga nakakausap ko ng mga parents, no? Walang perpektong magulang. Wala. Pag naintindihan mo na yung parents mo is imperfect din yan. Nagkakasala din yan. May mga past decisions din yan. Meron din yung pain na dinadala. Mas lalawak yung pag-unawa mo sa kanila at may intindihan mo, kaya naman pala ganun yung na-experience ko sa kanila. Kasi meron din silang dinadala. Totoo. Pero alam mo, dahil sa mga experience ko na yun, parang yun yung naghubog sa akin para maging matatag, maging matapang. Yun yung baon ko araw-araw na sa dami ng pinagdaanan ko sa mundo, parang sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay ko, parang ano pa ako para intindihin yung mga binabato nyo sa akin. Parang ganun, yun yung nagpatatag sa akin. Problema talaga nagpapatatag sa atin eh. Tama. Kahit na gaano ka-komplikado yung sitwasyon mo, pag nag-look back ka sa mga nangyari sa'yo in the past, ma-realize mo na-overcome mo yung ganung klaseng challenge. Tapos ito ka na ngayon. Di ba nakaka-proud yung ganun? Totoo yun. I mean, pag may nakakasama ako, pag may mga younger na nagkukwentuhan about sa pinagdadaanan nila, hindi ako para
pagdaanan ko na yan, hindi siya ganun. Parang, i-ano mo lang siya na, i-uplift mo lang siya na ituloy niya lang yung ginagawa niya. Kasi, hindi siya ganun kaagad nahihil, hindi kaagad na pag naglabas ka ng sama ng loob o nagsabi ka ng problema, hindi kaagad siya nasusolusyonan. Kailangan talaga nilang pagdaanan yun. Yeah. Tsaka siguro nandun yung point natin na hindi man tayo magkaparehas ng sitwasyon. Totoo. Pero na-experience po rin yung ganong klaseng feeling Totoo. na nahihirapan ka, may problema sa pamilya niyo, may personal problem, Oo. problem ka. So parang nandun din yung parang dito pagpapakumbaba, humility, pagpapakumbaba. Yes, oo. Na sige lang, malalagpasan mo rin yan. And then ang kinaganda nun, kung halimbawa kaibigan mo or kilala mo, no, at kung may chance ka man na masabi yun sa kanya, sige lang, malalagpasan mo rin yan. Parehas tayo. Totoo. Ganon. Totoo. Parehas tayo. Ganyan din ako. Ganon. Parang lahat naman tayo, most commonly, tayo mga OFW, may kanya-kanyang problema. Maraming ganyan sa aming magkakaibigan, lahat naman kami may mga struggles. Parang ang kailangan lang talaga ng tao, merong circles na makikinig sa kanila, may outlet siya na mapaglalabasan. Yun lang yung kailangan niya eh. Tas afterwards, pagising niya, ma-realize niya, mag-pray siya. Ang pray hindi mo naman kailangan ng sagot talaga. Pag may pinag-pray ka o may daing ka sa nangyayari sa buhay mo, may problema ka, pag pinag-pray mo yun, kinabukasan or sa mga susunod na araw, yung pray mo, ikaw na mismo makaka-internalize ng sagot. Di ba? Ganun ka yung prayer na hindi manggagaling sa ibang tao. Yeah. Yung sagot, parang ganun ang Holy Spirit. Naniniwala ka ba sa Holy Spirit? Yeah. Pure Catholic. Pure Catholic. Ganun. Kaya sa mga kaibigan natin, sa mga kapwa natin OFW dyan na may pinagdadaanan, mag-pray ka lang, kaibigan. Alam mo yun? Yeah. Kung kailangan mo ng kausap, pag may available ka na kaibigan, kwento mo sa kanya. Pero ang pinakamabisang paraan para masagot lahat ng tanong na tanong mo sa buhay, mag-pray ka lang. Yeah. Alam mo, gustong-gusto kong makakwentuhan or in front ng sa camera, no, yung part ng LGBT na religious. Kasi sabi ko, parang hirap humanap ng ganun, no? Kasi ako although part ako ng LGBT, may religious side, hindi man ako active na nag-church. Pero meron akong, I would say na personal connection. Kasi meron akong sariling way ng pakikipag-usap sa kanya. So, bata pa kasi ako, trinain na kami as Catholic. Catholic, oo. So, alam naman natin mga panahon na yun, di ba? Iba yung era nun. Totoo. So, ngayon, iba At na. mahirap baliin yun. Oo. Ngayon, iba na. Siyempre, nagiging modern na rin ang totoo. pag-intindi ng tao. Nagiging open na sila. So, sabi ko, siguro, maganda kung may mga kakwentuhan ako na part din ng LGBT. Na And we will religious. discuss na religious. Alam mo, ang ganda ng topic na yun, no? Yeah. Totoo. Kasi, siguro maganda niyan. Ano yung say mo sa religion as part ng LGBT? Ako kasi sometimes napaka-weird ako o parang iba yung pananaw ko sa pananaw ng iba. May ganun ako. Alam mo ba na hindi ako nagpe-pray, pumapasok ako sa simbahan, hindi rin ako nagsasign of cross. Kasi naniniwala ako na walang lugar Na pinipili. na pinipili ang pagdadasal. Pag may nangyaring maganda sa'yo, mag-thank you ka. Pag naglalakad ka mag-isa or feeling mo alone ka, feeling mo parang helpless ka, mag-pray ka, kahit saan mo gawin yan, pwede mong gawin yan. Hindi mo kailangang pumunta ng simbahan. Ako personally ganun. Kaya, dun sa tanong mo, wala ang tagal ko ng hindi devoted sa religion Pero Catholic ka rin. By papers, oo naman, syempre. Okay. Nakabold pa yun. Roman Catholic. Roman Catholic. oo. Yeah. Pero, since hindi ka active na nag-church, no? Para sa'yo, paano ka nagkakaroon ng connection sa Panginoon, sa Diyos? By prayer, syempre. Personal prayer oo. lang. Kumbaga parang kayong dalawa lang mag-uusap. Alam mo, ang sarap niya gawin pag Kasi
minsan kasi, pag sobrang saya natin, sometimes, yung saya natin, hindi natin nababalita, though alam niya naman na nangyayari sa atin yun. Though hindi natin nasasabi sa kanya na, thank you Lord, thank you for this day, thank you for this gift. Alam mo yung feeling na gano'n, ako napapansin ko sa sarili ko yun. Pag alone na lang ako, pag may pinagdadaanan ako, doon ako lumalapit sa kanya at feeling ko lagi parang ang sama-sama akong anak niya sa part na yun. Sorry Lord may ganun moment ako. Pero ganun, alam mo ba na pag naglalakad ako, napaka-random ko kasi, sometimes, pag yung nagsasalita ako mag-isa, kinakausap ko siya. Kaya may kaibigan nga ako, lagi niyang napapansin sa akin, no, na taga-Alsa. Sabi niya, parang nagsasalita ka mag-isa. Lagi niya akong sinasabihan ng ganun. Yeah. Pero ang totoo niyan, minsan kumakanta ako, minsan gumagawa ako ng, alam mo yun, kunwari may sasabihin ka sa isang tao tapos iniisip mo na kaagad kung ano sasabihin mo. Sinasabi mo siya physically, At madalas doon, sa mga nakakita po sa akin na nagsasalita ako mag-isa, guys, nagdadasal po ako, kausap ko po ang Panginoon. Seryoso yun wag mo i-cut yun, seryoso yun. Kausap ko talaga si Lord. Yeah. Yeah. Nagpapasalamat ako, parang nagkakaroon kami. Feeling ko nga sometimes si Lord tropa ko. Kasi parang nangyayari sa amin na pag naiinis ako, alam mo, nakakatuwang pagkwentuhan si Lord. Ito pag naiinis, Lord, dito ka nga. Upo ka dito. Pag naiinis ka sa tao, pag galit ka dun sa isang tao, magsumbong ka kay Lord. Yeah, totoo yan. Matatakot kang magsabi sa kanya ng masasama, ng pangit, kasi hindi mo na itutuloy. Kasi feeling mo, kausap mo si Lord. Pinagsusumbungan mo si Lord. Yeah. Totoo yun. Yeah, totoo rin yan. Naniniwala rin ako dyan. Effective yun. Actually, ngayon, sa panahon ngayon, no, medyo lumalalim na yung religious side ko Kasi of course, may sariling place ako. So, kumbaga, mas malaki yung chance ko na makapag-meditate, makapag-concentrate, makapag-usap sa kanya. So, pag may mga problema ako at may mga nire-resolve akong issues, personal man or about sa pinagagagawa ko, anything, nilalapit ko sa kanya. And after a while, hindi ako makakakuha ng sagot. But, siguro mga kinabukasan or sa mga susunod na araw, unti-unti siyang lumalabas. Nang wala akong ina-expect na. Kumbaga parang once na sinurrender mo, yan yung sinasabi lang, isurrender mo yan, and then unti-unti, mareresolve yung mga personal na pinagdadaanan mo. Diba? Ang galing. Iba talaga nagagawa ng prayer, iba talaga nagagawa ng faith. At siguro dahil, alam mo yun, parang yung ginagawa mo, yung effort mo, lahat yan, nakikita niya. At saka guys, hindi yan magbibigay ng problema na hindi mo kaya. Totoo. Sa pagkakakilala ko kay bro, wow. Sa pagkakakilala ko sa kanya, parang, at saka sa mga kwento ng mga mas nakakatanda sa akin na may mga cancer. Kasi mahilig talaga akong makinig ng kwento ng ibang tao. Yeah, ako rin. Kasi, alam mo, feeling ko, ang dami kong natututunan. Alam mo, pag nakikinig ako ng kwento nila, ng pinagdaanan nila, alam mo, feeling ko, parang nangliliit ako. Parang ang arte-arte ko naman sa feeling ko, problema ko. Parang parang sila nga mas may masaklap pa palang pinagdadaanan, di ba? Yeah. But I like it na parang tinuturing mo si Lord na parang tropa mo. Totoo yun. Kasi nga, sabi naman kasi, walang gender si Lord. Wala siyang gender, wala siyang identity na kung tatay man siya, magulang man siya, or barkada man siya, wala Depende yan sa pakikipag-connect mo sa Kanya. Tama. Kung paano ka makikipag-usap sa Kanya. And sabi nga, God is bigger than anything else. Kahit sa'yo, pinakamalaki siya. So, willing siya mag-adjust para sa'yo. Ganon. Ako, may personal belief ako sa Kanya na lagi siyang nandyan. Ako din. Pag may mga time na, like sa ganito, no? Pagka nag-i-interview ako, lagi ako nagsasabi sa kanya, bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng energy, bigyan mo ako ng lahat ng kakailanganin ko para magawa namin itong interview na ito, and then mai-deliver namin sa tao. So it's full of surrenderance. Yeah. And I like it na ganun yung flow ko kasi
feeling ko mas maraming nare-reach na tao na mas nangangailangan. Yung mas nangangailangan ng kwento, ng storya. Tama. And naniniwala din kasi ako na iba-iba man tayo ng sitwasyon sa buhay, no? Pero meron tayong laging magandang storyang pwedeng May ma-share. share. Nakapupulutan ng aral. Alam mo, Yeah. tama yun. Alam mo, parang ang light-light ng feeling natin nung pinag-usapan natin si Lord. Kasi kanina parang bumibigat na yung nararamdaman ko, naiiyak na ako. Pero nung nag-usap tayo tungkol kay Lord, parang, oh, ang sarap ng ganito, no? Yeah. Ito yung gustong-gusto kong Yeah. ginagawa, nakikinig ka sa kwento, tas sharing din ng experience sa Yeah. buhay. I have a lot of personal experience kay Lord. Though hindi ko kino-consider na religious ako, no? But siguro sa panahon ngayon, dati, nag-church ako. Pumupunta ako sa church. Pero nung nagka-pandemic, hindi na ako nag-church. Bihirang-bihira na lang. But naging active ako sa online church. Catholic din siya. And then, dun parang na-curious ako about sa religion, about kay Lord. So, sabi ko, ano kaya, pag-aralan ko kaya to? So, every session, every Sunday, ma-attend ako doon. And then, doon, unti-unti, na lumalawak yung pangunawa ko. And then, ngayon, nandito na ako sa point na, kahit anong gawin ko, kausap ko lang siya. Kahit in fact, kahit tayo nag-uusap tayo, I see you as an image ng Diyos na may magandang idudulot sa akin. And it's not just a selfish interest, no? Pero in a way na may gusto rin akong dalhin para sa'yo. May gusto rin akong ibigay sa'yo. It's like a give and take. So, kahit sino mamit ko na tao, I consider it like you're part of God. Yeah. Somewhere, Ang ganda somehow. nun. Ang ganda nun. Diba? Nakikita mo siya sa kausap mo. I mean, sana lahat ng tao may ganong pag-iisip para mas modulated, mas kalmado. Alam mo yung ganon? Mahirap kasing magalit pagka nasa puso at isip mo yung Diyos. Mahirap magalit. Totoo. Talaga. Meron ako dating kinainisan na tao, no? But, yung nangyaring inis na yun, tumagal yun ng mga ilang linggo. And then, sabi ko, parang ang bigat naman ng ganitong dinadala. And then, pinag-pray ko yun. Then, after a while, parang sabi niya, i-give up mo na yan. Give up mo na yan. And then, nung give up ko yan, parang sinabihan niya ako na, remember, magkasama tayo. And remember, na kahit na anong struggles yan, meron niyang magandang patutunguhan. So, kung napagdaanan mo man yan, that's because there is something better. So, sabi niya, kung ngayon, nasa puso mo ako at nasa isip mo ako, parang hindi ka na dapat magalit. Kasi magkasama tayo. Parang ganon. Ganon yung deliverance siya sa akin. So sabi ko, simula nun, nag-give up na ako. And then, nawala na yung galit. Ang galing, no? Ako kunin ko yan. Gusto ko rin ng ganyang And even dito sa ginagawa namin sa Diary of an OFW, I'm telling you, ang daming tao, may mga nare-receive din kami mga comments, messages na mga negative. But, ang dali para sa akin na i-take it like motivation. Hindi siya negative. Hindi ako palapatol. Totoo. In fact, marami dyan nang aasar-asar pa sa akin, pero hindi ko sila pinapatulan. Kasi alam ko na baka may pinagdadaanan din sila. Totoo. Yung lawak ng pag-intindi ko sa kanila. Ganon. So, I find it na parang ang gaan sa buhay. Gaya ng sinabi mo kanina na ang gaan ng usapan pagka siya yung pinag-uusapan. Totoo. Diba? Which I think, siguro, dapat i-encourage din natin sila. Totoo. Nakakatuwa nga dito kasi marami ng community, religious community Oo, ang meron na. nilalabasan. May mga Christian na din dito. May mga nag-i-invite nga sa akin, pasensya na kayo, busy ako, kakatrabaho. Yeah. Well, wala namang masamang mag-join ka sa mga ganyang community, Yeah. no? Sabi, ang personal ko sa paniniwala ko talaga dyan, depende kung saan ka mas na-nourish spiritually. Totoo. So, nagkataon lang na nasa online, dun ako through online ako. But, I'm still a Roman Catholic. Proud and loud. Proud and loud. Yeah. Meron ka bang
papayo sa mga OFW natin, no? Siguro yung mga upcoming. May advice sa kanila. Kasi alam ko marami ka nang napagdaanan na probably napagdadaanan nila ngayon. So, meron ka ba sa kanila may advice? Keep going. Alam nyo kung may mga times na may mga times na nadadapa kayo, feeling nyo parang hindi pumapabor sa inyo, ay huwag kayong sumuko kasi nakikita ng Diyos lahat yan. Hindi man siya naibibigay sa yung agad-agad, pero may plano sa iyo ang Diyos. Maniwala ka lang. Yeah. May tanong ako sa iyo. Pagka nasa time ka ng paano mo ino-overcome yung mga problema? Actually, paano ba? Parang wala, pag may mga ganong pangyayari sa buhay ko, parang hindi kasi ako nagsiset ng expectations. Parang ang ginagawa ko, pag may problema, teka lang, may problema, hindi ko siya parang mag-iisip kagad ng solutions. Uupuan ko muna yan. Dadamhin ko muna yan. Alam mo yung gano'n na parang, kasi parang mas stress ka, mas nakakapagod pag yung problema ay in-entertain mo kaagad. Yung problema, dalhin mo muna yan. Kasi pag nadadama mo yan, pag parang ini-embrace mo siya na problema yan, doon ka nakakaisip ng mas wiser na solutions, mas tamang gawin. Yun yung parang term para ma-overcome mo yung problem na yun. Hindi ako yung tao na parang pag may problema, solutions ka agad. No. Mag-together muna tayo. Para, alika, lumapit ka, di ba? I-embrace kita, i-entertain kita. Pero dapat hindi ka magtagal, ha? Gusto ko yan. Gusto ko lang din yung mindset. Alam mo, something na kailangan ko i-pick up yan sa'yo. Kasi ako yung tipo ng tao na pag may problema, solution agad din. Naghahanap agad ako ng solution. Tinitignan ko muna, ano ba yung ginawa ko? And then, anong gagawin ko? Lahat naman kasi tayo ganun. Parang, okay, so pag may problema, parang iniisip natin kaagad, solutions kaagad. Pero, para kasi pag solution kaagad iniisip natin, nagigets mo na parang ang daming pumapasok sa utak mo, nararattle ka, parang ang daming pag problema na nga, pag may ginawa ka, tas hindi naging successful, o hindi succeed yung solution mo dun sa problema mo, parang lalong problema. So parang sa pagdaan ng panahon, parang nabago na yung paniniwala ko na pag may problema, teka, welcome, upo ka muna. Pag-usapan natin to. I like it. Yeah. Ganon. Gusto ko yan. Gusto yung klaseng mindset. Kasi, yung may feeling ko may iba't ibang tao kung paano, may iba't ibang approach sa problema, no? Meron tao na nag-i-escape. Ayaw ng problema. Tinatalikuran yung mga solution. Meron yung kagaya namin na solution agad, instant solution. And then ikaw pala yung gano'n ina-up mo na welcome mo pa. Ewan ko, may gano'n ako. Pag may problema ako, welcome. Feel at home. Pero huwag kang magtagal, ha? Yeah. Kasi, di pa nga, pagka nagdodwell tayo sa solution, parang lalong stressful. Totoo. Tama yung sabi mo. Totoo yun. So, sobrang dami mo iniisip, di mo na alam kung anong gagawin mo. Totoo. Lalo na pag nagkasabay-sabay yung problema mo. Pera na naman. Pinaka-example ko niya, kunwari pera, gipit ka, ganyan-ganyan. Ang maiisip mo, umutang, may interest. Di ba? Yeah. Pinakamabilis sa solution. Pinakamabilis sa solution. Okay, sige. Setback muna tayo. Wala akong pera. Teka nga, ang pinakamagandang halimbawa dyan, sino pinagpapahiram na walang interest? Naisip mo, parang, kasi kilala mo sa maaasahan, reliable, parang anytime, pwede kang magsabi sa kanya, mapapahiram ka niya with interest. Parang, teka, umupo ka muna dito. Iisip lang ako kung sinong malalapitan ko na hindi masyadong ganun kalaki yung interest. Ganon. Parang, okay, dapat, ako sa akin to dapat ganon. Parang, upuan mo yung problema. Upuan mo yung problema. Basta, i-embrace mo muna yung problem, tapos saka mo, mag-isip ng solution, wag kaagad yung kasi syempre, magkaiba tayo Wag kaagad parang into solutions ka agad. Isip ka muna. Upuan mo muna, makipagkwentuhan ka muna sa kanya. Chill lang. Chill lang, totoo. And maganda niya kasi nakakapag-isip-isip ka ng yung bang nagawa mong
kung bakit naging consequence yun, yung Totoo. problema na yun, na pag-iisipan mo mabuti. Kasi nag-uusap kayo eh. Teka lang, bakit ka ba dumating? Di ba, may ganong... Sa ka ba galing? Saan ka ba galing? Malaki ba nagastos ko last month? Ang taas ng bill ko ngayon. Di ba? Ikaw naman, di ka kumakatok. Hindi ka kumakatok. Akala ko ba sa quinceañeras ka pa, darating? Nag-notif ka na kaagad. Guys, keep going lang. Hindi sa lahat ng pagkakataon yung pag-ginusto natin binibigay sa atin. Magtiwala ka lang, maniwala ka sa sarili mo, stay humble, kind, maging kind. Kasi pag gumawa ka lang ng kabutihan sa kapwa mo, parang, tapos may faith ka kay God, parang wala namang dahilan para resbakan ka ng san damakbak na problema, di ba? Yeah. Maging mabuti ka lang. And then sa mga kababayan naman natin na nandito na, meron kang maipapayo or i-share or advice sa kanila. Enjoy natin yung buhay. Huwag tayong sobrang subsub sa trabaho kasi ang puhunan natin dito katawan. Kasi ako, alam mo, sa sobrang trabaho ko, feeling nyo. Nagtatrabaho ako talagang malala. Parang alam ko sa sarili ko na malala. Focus ka. Focus talaga ako sa trabaho ko. Parang ngayon, sa sobrang focus ko sa trabaho ko, ang dami ko nang nararamdaman. Basta, alam mo yung cravings ko ngayon, lately Katin ko. hindi na ako pumupunta ng pub, hindi na ako masyadong nagba-bar hopping. Parang, pag rest ko, mas gusto ko na lang humiga. Ganun na yung cravings ko. Humiga, tapos mag-ipon. Mag-ipon tayo, guys, kasi hindi habang buhay, meron tayong trabaho. Kasi, di ba, sabi nga nila, life is full of surprises. Kaya hindi natin alam kung anytime umuwi tayo, gusto natin mag-settle sa Pilipinas, pag-uwi natin doon, at least kahit papaano may bit-bit tayong pangsimula doon. Yeah. Yung sa, yung nararamdaman mo, sabi mo na gusto mo nalang itulog, ipahinga. Siguro talagang darating tayo sa ganung point, no? Kasi kahit ako, ganyan na yung nasa isip ko. Yung ba parang gusto ko munang light na lang yung gagawin. Sa mga bago, girl, boy, i-enjoy mo yan. Uminom ka. Murang alak dito. Mag-bar ka, gumala ka. Pero kami medyo matatagal na dito. sa inyo yung mga bago, pinapasa na namin yung corona. Na kami, parang iba na yung cravings namin, makausap yung pamilya. Yeah. Tapos, mas malalim na, no? Tapos na ngayon, nakakatuwa na kasi online chismisan na kami. Alam mo yun, parang dati, Zoom call nyo. Oo. Chismisan. Parang GC namin, parang lahat kami online pero magkakasama sila sa bahay. Tapos nagchichismisan kami. Parang okay na sa akin yun. Masaya na ako sa ganun. Parang siguro tama yung sinabi nila pagka nagkakaedad, parang mas gusto mo yung tahimik, peaceful na buhay. Totoo. Kasi kahit sa mga kaedadan ko, no, na nakakausap ko, or even sa akin personally, parang mas gusto ko yung peaceful life talaga. Tapos na tayo, feeling ko, tanda ko na. Tapos na ako sa ganun kasi syempre, di ba, parang feeling, ako nga kasi masyado ako exposed sa sa lansangan. Kahit nung araw at saka nung pagdating ko dito. So, parang pagkatapos ng 4 na taon, parang iba na yung gusto ko. So, sana kayo, 3 years lang. Hindi, wala namang masama kasi doon. Totoo. Enjoyin nyo yung buhay. Parte Mag-enjoy yan kayo. Parte ng buhay yan eh. And wala namang masama kung magka-club ka man. Tsaka sa yung buhay, magkakaiba tayo ng timeline. Baka isipin nyo dahil 4 years lang ako. Gusto niya na yung 4 years, gusto niya na yung mag-peace na yan. No! Mag-peace kayo, yung gusto niyo na talaga. Yun na yung nararamdaman at yun na yung yun na yung sinasabi ng katawan nyo. Yeah. Pero siguro pinaka bottom line dyan, no? Huwag niya nating kalimutan yung mga mission natin. Minsan, naiisip ko, kaya siguro dumating ako sa point na lately na lang. Ngayon na lang eh. Pa-40 na ako eh. Talaga ba? Hindi nandun na ako sa point na pa-40. Sabi ko, bakit parang hindi naging useful yung mga past years ko? Talaga? Yeah. And siguro, nag-isip-isip din ako, siguro kasi, yung meaning para sa akin ng buhay is hindi pa ganun kalalim. So I think, since iba na yung generation ngayon, no, I think, yun ang kailangan nating i-pay attention for now. Na maghanap tayo ng mas malalim na meaning ng buhay natin. Kasi doon tayo nagkakaroon ng direction eh. Alam mo, ang ganda niyan. Ang ganda ng sinabi mo kasi sa totoo lang ngayon, parang minsan
trabaho lang ako ng trabaho para sa pamilya ko, pero ay, teka, ano bang purpose ko? Yeah. Ganun, parang nasa point pa rin ako na saan ba ako patungo, ano bang direction tong tinatahak ko, parang masyado na ba ako nag-i-enjoy, ano ba tong nararamdaman ko ngayon, kasi feeling ko pag patanda ka ng patanda, nag-iiba yung, Yeah. yung paniniwala Yeah. mo, tapos yung, alam mo yung parang ibang level na ng happiness mo noon sa happiness mo ngayon. So siguro dapat yun yung path na gusto kong mahanap o tularan sa'yo na ano nga bang purpose ko sa buhay, yung meaning ng life. Tapos yun yung papasukin kong daan. Kasi ngayon parang magte-34 na ako eh. Sinabi ko yung edad ko Magte-34 na ako pero parang hindi ko pa rin tinatahak yung ano ko, yung path ko. Well, honestly, kahit ako wala pang clarity kung saan ba ako papunta. Wala. Siguro, ipapasok ko ulit yung continuous na pakikipag-usap sa Panginoon. No? Kasi, pagka-usap ko kasi siya, parang hindi ko man alam yung future. Pero, somewhere, somehow, naa-align ako. And ito, isisingit ko lang din itong Diary of an OFW. Wala to sa mission ko dati. Talaga. Nagva-vlog ako, personal lang. Ako ganyan ako. Nag-share lang ako ng mga personal na... Alam mo ba na-amaze na, alam mo ba na na-amaze ako sa'yo? Hindi totoo kasi parang feeling ko, yung ginagawa mo na to, hindi lang naman parang sinishare mo yung experience ng buhay ng iba sa mga viewers natin. And with that, parang ang daming mong natatouch, ang daming, alam mo, kasi nanonood ako dun sa mga kwento nila, parang, ay, pwede kong gawin yan. Ay, may napulot akong aral sa kwento na yan. At nakakatuwa yun, alam mo, ituloy mo lang yung ginagawa mo. Salamat. Marami ka pang matatouch. Salamat. Parang hindi mo man story, pero dahil sa'yo, dahil sa diary ng OFW, ang daming, imagine wala kang ginagawa, nanonood ka lang. Dun sa napanood mo, parang meron ka napulot. Dun pa lang, malaking bagay na yun. At ikaw yung dahilan kung bakit nila napanood yun. Parang papamerienda ako mamaya. Papaluto tayo. Yeah? Oh. Hindi. Well, Totoo yun. naniniwala kasi ako sa personal stories eh. Sa dalawang paraan tayo may kakayanan na matuto. School and personal experience ng Personal tao. experience. So sabi ko, yung school kasi, may limited lang yan. Pero yung personal experience kasi, pwede mong tahakin yung ganong path. Kahit na iba yung direction mo. Meron ka ng idea Totoo. kung paano gawin yung ganong bagay. So sabi nga nila, kung gusto mong maging mayaman, makinig ka sa kwento ng mga May mayayaman. mayaman. Ganon. Pumunta ka sa kung saan sila pumupunta. So Para- it's the same purpose. thing sa OFW. Kasi alam ko na ang buhay OFW is hindi naman talaga masarap. Well, hindi ganon kasarap no, yung 100%. Totoo yun. Akala nyo ba masaya ang buhay namin dito? Pinipili lang namin maging masaya, pero kung may choice kami dyan sa Pilipinas, makasama kayo, nagalit, dyan na kami. Dahil dito nakakapagod. Diba? At saka ang kinaganda niyan, maraming inspiring stories ang OFW Madami na hindi talaga. na-disclose. Madami talaga. Hindi na-disclose. Very limited lang. So sabi ko, siguro, hindi ko man ito sa ngayon, no, hindi ito yung pinaka-mission statement ng podcast na ito. Pero sabi ko, parang gusto ko na mag-insert ng inspiration Totoo. sa page namin. Kasi nga, mas marami kami na tao, matutulungan eh. Tama. Ewan ko ba, ba't nyo ngayon ako in-interview? Wala mga... Uy, ang dami mo Totoo ambag ba? ngayon Totoo ba? Dami mo ambag ngayon. Sabi ko nga, hindi talaga ako nagkamali sa paniniwala ko na kada ma-encounter na, kahit sino man yan, Meron. meron niyang Oo. magandang maidudulot sa tao. And ibigay na lang natin yan kay Lord kung paano niya ita-transform. Tama. Kasi yung story ko, hindi man siya parang, for example, hindi man siya mag-boom o mag-flower, mag-nourish ngayon. In someday, malay mo isang araw, babalikan ng iba yun na, okay. Exactly. Kaya pala siya ganyan, kaya pala ganyan yung hugot niya sa buhay kasi pinagdaanan niya pala yan. Yeah. And yung ganyang klaseng storya na kagaya ng sa'yo, hindi lang yan sa ngayon. Pwede nilang mabalikan yan sa mga susunod pang panahon.
and magiging useful sa kanila. So ako doon ako naniniwala na somewhere, somehow, magiging useful itong ginagawa nun. Itong pag-share mo, Oo. itong ginagawa natin. So, thank you. Thank you so Thank you. much. Alam mo, sabi ko, gusto ko rin talaga. Gusto ko lang ganito. Alam mo yung very casual lang, nag-uusap lang. Mas mas light sa feeling. Relax. Para ka lang nagpo-podcast, para ka lang nagkikipag-chismisan, di ba? Parang Pero may meaning. May meaning, totoo. Na, Yeah. Tatlo nga tayo dito eh. Alert. Okay na. Kaya nga ini-encourage din namin yung ibang mga kababayan namin dito na mag-share kayo kasi for sure dyan, meron kayong matutulungan na ibang tao. Yeah. Well, it's not just sa diary, no? Totoo. Hindi lang para sa amin yan, but sa ibang tao din. Totoo yun. Kaya sa mga gusto pang magkwento or i-share yung storya nila, kahit ano man yan, willing kaming i-accept, mag-reach out na kayo sa amin. Tama. They are always available. Yeah. Pag may free time, they are always, basta, available sila. Gagawa sila ng time oo. para maging available sila para makausap at makasama kayo, makakwentuhan kayo. Yeah. Maraming salamat, Glenn. Thank you so much. Sobrang touch ko kasi feeling ko parang itong interview na to, itong upo na to parang feeling ko para ako nasa national TV. Dahil international na ang OFW, diary ng OFW. Wow. Hi mga, nandito na ako. Wow. Well, thank you again at Thank you maraming so salamat much. sa panonood Maraming niyo. salamat po. So, we hope na ma-inspire kayo, hindi lang ma-inspire, no, pero somewhere, somehow, makatulong itong video na to. At kung sakali man na nakatulong talaga, let us know. Sabihan nyo kami ni Glenn para naman at least ma-encourage pa to si Glenn. Yeah. Malay mo, magkaroon ng season 2. Oo, i-look forward natin yung parang sa next natin yung mag-partner naman, Oh. yung mga struggles nyo, LDR. Yun, magandang topic din yun actually. Siguro pag-usapan natin sa susunod. True. So, maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan na i-subscribe kami sa YouTube, i-follow niyo kami sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, kahit Sa sa lahat. social media yan, para ma-notify kayo, no? Hindi lang dahil sa monetization or anything, Yeah. para ma-notify kayo at aware kayo sa mga pinapublish namin. Sa mga bagong videos. Yeah. So, maraming salamat. Maraming salamat Thank sa you so storya mo. much. At sa susunod, magkita-kita tayo sa susunod dito lang sa Diary of an OFW kung saan Ito, ang kwento mo. thank you!